Magandang araw po sa inyo mga ka-TH. Welcome back po sa ating YouTube channel. Bali sa video po natin ngayong araw ay papakita ko po sa inyo yung mga affordable na gold detector na pwede nyo pong mabili dito ngayon sa ating store. Kaya yun, samahan nyo po ako mga ka-TH para sa video natin ngayong araw. So yan mga ka-TH, ito nga pala yung mga affordable na gold detector na pwede nyo mabili ngayon dito sa ating store. So papakita ko sa inyo isa-isa yung kanilang specs at yung kanilang mga presyo. So marami kasi tayong mga ka-TH na nagre-request ng video to na ipakita daw natin yung mga budget friendly na mga detector. At marami rin nagme-message sa ating FB page tsaka sa aking personal FB messenger. So yan mga ka-TH, papakita ko sa inyo itong mga stock na to mga ka-TH. Dito po ito sa ating Bourbon Electronica main office sa Kawit, Cavite. Pero meron din namang stock ng mga ito sa ating Carmen Cagayan de Oro branch sa Mindanao. Pero mas maganda mga ka-TH, bago po kayo magpunta doon ay mag-contact muna po kayo sa ating mga contact numbers para madodouble check po namin kung meron talagang stock doon. Baka po kasi masayang yung inyong punta doon kapag ka diretso kayo ng punta tapos hindi po kayo nag-contact sa ating mga contact numbers. Mas maganda magpa-appoint po kayo mga ka-TH para masabihan din natin yung mga kasama natin doon na magbibisit po kayo sa ating store sa Mindanao. So yan, pakita ko na sa inyo, mabilisan lang mga ka-TH yung kanilang mga updated na presyo tsaka yung konting specs nila. Tapos yung mga mas detalyadong specs at kakayanan nila mga ka-TH, sa tawag na lang natin pag-usapan para hindi masyadong humaba yung ating video. Tsaka mas maganda sa tawag, mas na-explain natin yung ating mga site, yung paggagamitan natin, kung anong terrain, kung tubig ba, kung sa bundok ba, kung sa beach ba. At masasabi namin mga ka-TH kung compatible ba yung equipment na gagamitin nyo para dun sa inyong site. Kaya yan mga ka-TH, basic na specs lang yung papakita ko sa inyo. Yung mas detalyado, sa tawag na lang natin pag-usapan or mag-message na lang po kayo sa ating FB page. Nandyan sa comment section yung link ng ating FB page, ng aking FB, tsaka ng ating mga contact numbers na pwede nyo pong kontakin. So yan mga ka-TH, bali hindi ko na nilabas sa kanilang mga box yung ating mga detector. So papakita ko na lang sa inyong screen o ipa-flash ko dyan sa inyong mga screen yung kanilang mga itsura o yung kanilang mga picture. Yung iba naman sa inyo mga ka-TH, yung mga tagal na sa ating YouTube channel, alam ko familiar na kayo sa mga detector na to. At para po dun sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, yung mga bagong subscribers po natin, mas maganda po i-research nyo din yung mga ipapakita ko equipment para meron din po kayong alam sa kanilang mga specs. At bukod doon mga ka-TH, mas maganda i-research nyo din yung mga legit na bilihan po ng mga equipment. At mag-ingat po kayo kasi napakadami po talagang mga fake at imitation sa mga online ngayon mga ka-TH. Only buy to authorized distributor. So kami po mga ka-TH, yung Bourbon Electronica po ay distributor po ng mga treasure hunting equipment dito sa Pilipinas since 2013 po. Yan, pwede nyo po kaming ipa-legit check kung may mga kilala po kayong treasure hunter, mga grupo, o kaya sa mga FB group po ng mga treasure hunter, pwede nyo po ipagtanong kung legit ba yung Bourbon Electronica. Yan, mostly po ng mga treasure hunter po, lalo na yung malalaking grupo dito sa Pilipinas, sa amin po sila kumukuha ng mga equipment po. Hindi lang po mga grupo ng treasure hunter, kundi pati rin po yung ating mga government, mga private company po. Ang iba-iba po yung kumukuha po sa atin ng mga equipment. At hindi lang po sa line po ng treasure hunting ginagamit. Yung iba po sa industrial po, tulad po ng pagdedetect ng mga bomba, mga nawawalang utilities and pipelines po nila. Yan, ginagamit po yan dyan mga ka-TH sa mga road widening. Ginagamit po itong mga equipment na to. At makikita nyo rin naman po sa website po ng mga manufacturer, nakalagay po doon yung pangalan po natin. For example, sa brand na OKM, yan, mula sa bansang Germany, yung ating OKM na brand, makikita nyo sa website nila, nakalagay dyan, authorized distributor dito sa Pilipinas is Bourbon Electronica, Kawit, Cavite. Nag-iisa lang po yan dito sa Pilipinas. Ganon din ang Nocta Detection Technologies, ganon din yung Fisher Research Lab. Yan, tayo lang po yung mga authorized distributor niyan. At marami pa pong ibang brand, nasa 20 plus brands po yung ating dinidistribute dito sa Pilipinas. At nasa 100 plus models po ng equipment. So yan mga ka-TH, research nyo na lang din. At hindi ko naman sinasabi sa inyo na dito kayo sa aming store bumili. Ang sinasabi ko lang po is mag-research po kayo para po hindi po kayo maloko. Kasi ang dami po talagang naloloko ngayon, lalo sa mga online shopping app na napakamura po ng equipment at tinataasan po yung specs. Tapos walang warranty and after sale support. So ayan, kaya mag-ingat po kayo mga ka-TH. At ayun, papakita ko na sa inyo yung ating mga equipment.
So simulan ko na mga ka-TH. Ito yung isa sa murang available sa atin ngayon, yung ating Minelab na GoPind series. Yan po sila mga ka-TH. So ito po mga ka-TH yung ating GoPind 22. So yung presyo po ngayon nito mga ka-TH is 14,500 pesos. So yan po yung updated na presyo ni GoPind 22 as of ngayong July 2025. So hindi po siya naka-promo, hindi po siya naka-sale. Yan po talaga yung price niya ngayon. At kung tatanong nyo po kung kailan po tayo magkakaroon ng promo sa detector na to, so wala pa pong promo sa ngayon mga ka-TH. Yan po yung presyo niya ngayon. Tapos yung specs niya naman mga ka-TH, so si GoPind 22 is meron siyang maliit na screen na may lumalabas sa kanya ng mga icon. Tapos, collapsible siya mga ka-TH. So, naipopold siya. Pwede siyang ilagay sa bag. At easy to use siya mga ka-TH. Ready to use na siya. Pagka binuksan nyo, pwede nyo na siyang ipan-detect. Tapos, ginagamitan siya ng 4 na pirasong AA battery. So, nasa sa inyo na po kung gagamitan nyo siya ng rechargeable or hindi po. Tapos, 2 years po yung kanyang warranty at gawa naman ito sa bansang Australia. So, ayan mga ka-TH. Available sa atin, Minelab GoPind 22. Tapos, ito naman po mga ka-TH, ito naman yung ating Minelab GoPind 66. So, siya yung mas mataas na version ni GoPind 22. So, ito po si GoPind 66. So, ganun din siya. Meron din siyang screen. May lumalabas din ng mga icon sa kanyang screen para binibigyan tayo ng ideya kung anong klase ng metal yung ating nadedetect. Tapos, magaang din siya. Lightweight siya. Collapsible din siya. Naipopold siya. Pwede rin siyang ilagay sa bag. At easy to use din siya mga ka-TH. So, pag open nyo sa kanya, pwede nyo nang gamitin. Ready to use na siya. Tapos, ang kaibahan nila mga ka-TH, etong si GoPind 66 ay meron siyang pinpoint mode na wala kay GoPind 22. At si GoPind 66 ay meron din siyang treasure view na yung ilaw ay makikita natin kung green or pula yung kanyang nadedetect. So, ibig sabihin, pag green, possible precious metal yung nadedetect natin o mga non-ferrous metal. Kapag ka naman pula, possible ordinary metal lang o mga ferrous metal yung ating nadedetect. So, meron tayong indicator mga ka-TH. At ang presyo naman ngayon ni GoPind 66 is 19,900 pesos. Yan yung updated na presyo niya ngayon as of July 2025. Tapos 2 years din yung kanyang warranty. Yan, available sa atin mga ka-TH. GoPind series, gawa ng brand na Minelab mula sa bansang Australia. Tapos ito naman mga ka-TH mula naman sa brand na Nokta Detection Technologies. So mula to sa bansang Turkey. Etong mga detector na to mga ka-TH is mga waterproof na detector yung papakita ko sa inyo. So ito mga ka-TH yung pinakita ko sa inyo kanina, hindi sila fully waterproof. So pwedeng mabasa yung kanilang coil pero hindi pwedeng mabasa yung buong unit. Etong mga to, papakita ko sa inyo ngayon mga ka-TH, mga fully waterproof na detector naman to. So, simulan ko na mga ka-TH, ito yung isa sa pinakamura na available sa atin ngayon. Ito yung ating Nokta Find X Pro. So, yan po mga ka-TH, si Find X Pro, meron po yung lumalabas na target ID sa kanyang screen. So, yung target ID po, yun po ay number 0 to 99 po. Kapag ka po magandang klase ng metal, tsaka malaki, mataas po yung target ID na nalabas. Kapag ka naman po mababa, possible ordinary metal lang po. Tapos meron na rin pong iba't ibang search mode itong ating Find X Pro. So meron po siyang field, meron siyang park, meron siyang jewelry at meron po siyang beach mode. Tapos rechargeable na po siya, built-in na po yung kanyang battery. At ayun, easy to use din to mga ka-TH. Pag open nyo po, pwede na po siyang gamitin. So meron din po siyang pinpoint mode. 2 years naman po yung kanyang warranty. Gawa po ito sa bansang Turkey at yung presyo niya po ngayon is 13,400 pesos. So yan po yung updated na presyo niya as of ngayong July 2025. Tapos ito naman mga ka-TH, ito yung ating Simplex New Generation. Ito yung ating Simplex Lite. So sa mga hindi po nakakaalam yung Simplex New Generation po, 3 klase pong Simplex yon. Ito po yung Simplex Lite. Tapos meron pong Simplex BT at meron pong Simplex Ultra. So, ang papakita ko lang po sa inyo ngayon, ito pong ating Simplex Lite kasi siya yung pinakamura sa kanilang tatlo. At yung kasi yung ating video ngayon is para sa mga affordable na detector. So, next video ko na lang papakita sa inyo yung ibang Simplex New Generation.
So, yun mga ka-TH, si Simplex Lite, halos parehas lang din siya ni Find X Pro. Ang kaibahan lang mga ka-TH, etong si Simplex Lite, meron siyang ground balance. So, si Find X Pro kasi wala siyang ground balance. Yung ground balance mga ka-TH, yung ground balance ay kakayanan ng detector na i-cancel yung effect ng mineralization ng lupa. So, pag may ground balance yung detector, kinakancel niya yung effect ng mineral. So, mas less yung chance niyang makadetect ng mineralization. Unlike sa mga detector na walang ground balance, tulad nila Find X Pro, tulad nila GoFind, so possible makadetect sila ng mineralization. Lalo na kung ibababa nyo sila sa hukay, kasi mataas yung mineralization sa baba. So, hindi sila advisable gamitin sa ilalim ng hukay. Pati yung mga ibang detector na walang ground balance, hindi lang sila GoFind, hindi lang sila Find X. Basta walang ground balance, pang ibabaw lang siya ng lupa, advisable gamitin. So, ito si si Simplex Lite mga ka-TH, meron tong ground balance. Tapos, ganun din naman siya, fully waterproof din na detector. So, lightweight din siya, magaang din siya gamitin. Meron din siyang iba't ibang search mode, meron din siyang field park, meron din siyang jewelry, at meron din siyang beach mode. Tapos, meron din target ID na nalabas sa screen niya. Then, rechargeable din siya, built-in yung kanyang battery. At matagal na rin yung kanyang battery life. Tapos, meron niyang vibrate mode para pagka nilubog nyo siya sa ilalim ng tubig, alam nyo na meron kayong nadedetect. Tapos, presyo niya ngayon mga ka-TH is 18,400 pesos. So, yan yung updated na presyo niya ngayon as of July 2025. So, nasa below 20,000 pa din siya mga ka-TH. Tapos, 3 years naman yung warranty nito ni Simplex Lite. Yung mga Simplex new generation natin, 3 years na lahat yung warranty niyan mga ka-TH. Ito si Find X Pro, 2 years lang yung warranty niyan. So yan mga ka-TH, available sa atin yung Simplex Lite. So basic specs lang yung sinasabi ko sa inyo. Tulad nga sinabi ko kanina, sa tawag na lang natin pag-usapan pag may mga questions kayo para mapaliwanag po namin sa inyo na mas maayos yung mas detalyadong specs at kakayanan nila, at ma-check natin kung compatible ba sa site nyo itong mga gantong klase ng detector. So, ayan yung ating contact numbers. Pwede nyo yung isave para pag may questions kayo mamaya, pwede kayong tumawag. Tapos, ito naman po mga ka-TH, yung ating Simplex Plus WHP. Yan po siya mga ka-TH. Si Simplex Plus WHP, ito po yung unang version po na Simplex. So, tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, meron na po tayong Simplex New Generation. Yun yung ating Simplex Lite, Simplex BT, at Simplex Ultra. So, yan po yung New Generation. Ito po yung old version po na Simplex. Ito yung mas nauna. Ito po yung OG mga ka-TH na Simplex. Yan pong Simplex Plus WHP. So, pagdating sa specs, wala din naman halos pinagkaiba yung Simplex New Generation dito sa unang Simplex. So, parehas din silang fully waterproof, parehas din may target ID na nalabas sa screen nila, parehas din may 4 na search mode, all metal, field, park, beach, tapos meron din tong vibrate mode para pagka nilubog nyo sa tubig. So, fully waterproof din siya mga ka-TH, up to 3 meters yung pagka-waterproof niya po. Tapos, nakakapag-eliminate din siya ng mga unwanted metal. Kung ayaw nyo po ma-detect yung mga iron, pwede po sa kanya. Tapos, rechargeable din, built-in yung kanyang battery. At lightweight din siya mga ka-TH, nasa 1.3 kilograms lang siya o 2.9 pounds kapag kain yung ginamit o binuhat. Tapos, meron tong kasamang wireless Bluetooth headphones. Yun ang kagandahan sa kanya na wala kay Simplex Lite, Simplex BT, at kay Simplex Ultra. So, yan mga ka-TH. Maganda rin ang specs nito. Nga lang pa-phase out na po ito mga ka-TH. Kaya ito ay naka-promo po ngayon. So, ang regular price nito mga ka-TH is 28,000 pesos. Pero naka-promo nga siya, 25% off. Kaya nasa 21,000 pesos na lamang po siya ngayon. So, yan mga ka-TH. Simplex Plus WHP. 2 years naman yung kanyang warranty. Tapos, ito naman mga ka-TH, yung ating Fisher F1111DD. Yan po siya mga ka-TH. So, si F1111DD po ay gawa po siya sa bansang USA. Mula po siya sa brand na Fisher Research Lab. So, ito pong brand na to na Fisher, ito yung sinasabi ko po sa inyo na maraming imitation o fake sa online. So, napakarami po nagkalat nito sa mga online shopping app.
So, hindi ko nababanggitin kung anong mga online shopping app yon. Alam nyo na yon mga ka-TH, yung ino-orderan nyo ng mga parcel. So, yan, napakaraming imitation nun, tsaka fake nun doon sa mga online shopping app na yon. Mura, tapos, ang taas ng specs para madaling mabili. Tapos, walang warranty. Kasi yung mga yon mga ka-TH, imitation lang. Etong original mga ka-TH, yung Fisher na original, 5 years po yung warranty niyan. Tsaka dito sa Pilipinas, kami lang po ang nag-iisang authorized distributor ng Fisher. So, wala po kayong ibang mabibila ng Fisher dito sa Pilipinas na legit, kundi dito lang sa Bourbon Electronica. Kahit i-check nyo sa website nila, Fisher, search nyo sa Google, Fisher website, tapos hanapin nyo daw where to buy. Makikita nyo daw Bourbon Electronica. So anyway, hindi ko kayo pinipigilan bumili doon sa mga online shopping app. Choice nyo pa rin yan mga TH. Nagbibigay lang ako sa inyo ng warning kasi nangihinayang ako sa mga pera nyo kung bibili kayo ng mga fake at imitation ng mga equipment. So balik tayo dito mga TH sa ating Fisher F1111DD. So ito ay ready to use na detector. Meron siyang screen. Ang lumalabas sa screen niya is merong numbers FE hanggang 9 mga ka-TH. So, yan yung indicator niya kung anong klaseng metal yung kanyang nadedetect. Meron din siyang estimated depth na binibigay. Tapos, meron din siyang iba't ibang mode mga ka-TH. At ayun, 5 years nga yung kanyang warranty. At hindi siya waterproof mga ka-TH. Ang waterproof lang sa kanya ay yung kanyang pinaka-search coil. At ginagamitan to ng battery. So, hindi siya rechargeable. Ginagamitan to ng 9 volts battery mga ka-TH. At yung presyo ngayon nito mga ka-TH is 18,000 pesos. Yan yung presyo ngayon ng ating Fisher F1111DD. So, below 20,000 din yung kanyang price. So, mostly sa mga pinakita kong detector sa inyo, nasa below 20,000 yung price. Tulad ni GoPine 22, GoPine 66, Finex Pro, Simplex Lite. At ngayon, ito si Fisher F1111DD. So, si Simplex plus WHP lang yung lumagpas sa 20,000 kasi 21,000 pesos siya. Tapos yung papakita ko pala sa inyong sunod, to lagpas 20,000 din to pero maganda specs nito. So ayan mga ka-TH, available na sa atin yung ating F1111DD. Pag may questions kayo about sa mas detalyadong specs at kakayanan niya, tawag or text kayo sa ating mga contact numbers. At para naman po sa kanilang mga maximum depth capability o yung lalim po na kaya nilang maabot, is depende po yan mga ka-TH sa target size, depende po sa soil type at depende po sa ground mineralization. Pero para may ideya kayo mga ka-TH, bigyan ko na rin kayo ng konting impormasyon. So depende nga po sa size. Let's say ang target nyo po ay sinlaki lamang po ng 5 piso na coin. So madedetect nyo lamang po yung ganong kalaking target, maximum mga 1 dangkal lang po mga ka-TH. Halos malapit lang po sa ating search coil. Pero kapag ang target nyo po ay malaki, let's say sing laki ng 3 gold bars, yan, madedetect nyo po yan siguro hanggang mga 2 feet o maaaring lumagpas ng konti. Depende rin sa soil type o sa terrain po na paggagamitan nyo at sa ground mineralization po ng lupa. So iba-iba po mga ka-TH, depende po sa senaryo. Mas matagal nakabaon yung target at pag mayroong presence ng magnetic field o may singaw, may aura, may ionic o ionization, iba-iba kasi yung tawag dun eh. Mas attracted yung detector sa ganon mga ka-TH at nagkakaroon ng aura o singaw ang isang target kapag matagal na itong nakabaon sa ilalim ng lupa, tulad nga ng mga binaon ng Japanese. So mas malalim ma-detect ng mga detector yung mga ganong metal, yung merong singaw, yung matagal na nakabaon, compare sa walang singaw o walang aura o walang ionic o magnetic field. So yan mga ka-TH, ganun nagwo-work yung depth capability ng ating mga detector. So pag nagpunta kayo dito mga ka-TH, sasabihin nyo din kung anong paggagamitan nyo, kung anong soil type, kung tingin nyo gano'ng kalaki yung target, para po masasabi natin yung depth capability. Pero itong mga to mga ka-TH, hindi lumalagpas ng 1 meter kalimitan yung kanilang depth capability. Lalo sa actual mga ka-TH. Sa mga 2 feet, 2.5 feet, depende na nga lang din po mga ka-TH sa inyong target, soil type at ground mineralization. So ito mga ka-TH, bali ito na yung last na detector na papakita ko sa inyo para sa video natin ngayong araw. So ito yung ating Minelab Xterra Pro. Yan po siya mga ka-TH. So last ko siyang pinakita mga ka-TH kasi para sa akin, ito yung pinakamagandang detector sa mga pinakita ko sa inyo.
So para sa akin lang naman mga ka-TH, pero depende pa rin yan sa inyong paggagamitan. Kaya nga lagi kong sinasabi ay pag tumawag kayo, sabihin nyo kung ano yung tatargetin nyo. Baka mamaya nirekomendahan ko kayo ng GoFind, lulubog nyo pala sa tubig, may hahanapin pa kala kayong singsing o relo. So hindi siya fully waterproof. So ito mga ka-TH, si Xterra Pro, maganda yung specs nito. Yan, meron siyang iba't ibang search mode. Pwede kayong mamili kung park 2, field, beach. Pwede po kayong pumili. So all kinds of terrain halos meron siya. Then yung fully waterproof nga siya mga ka-TH, up to 5 meters o 16 feet yung pagka-waterproof niya. Tapos rechargeable, built-in din yung kanyang battery. Tapos meron siyang audio control, meron din siyang sensitivity adjustment. At ang kagandahan dito mga ka-TH, lightweight din siya. So magaang siya mga ka-TH. Nasa 1 kilo lang din mahigit yung kanyang timbang. So hindi siya nakakangali gamitin. Tapos meron din siyang target ID na nalabas sa kanyang screen. So yung target ID niya from 1 to 99. Tapos meron siyang frequency indicator, meron siyang search mode indicator, meron siyang settings menu, meron siyang target depth indicator, meron siyang discrimination pattern, at meron siyang reject iron, o yung iron yung ma-detect yung iron, yung mga ordinary metal, yan pwede nyong i-off sa kanya, pwede nyong hindi ma-detect. Tapos meron na rin siyang backlight, so pwede nyo siyang gamitin kahit gabi, makikita nyo yung screen niya. Meron din naman sila Simplex, meron din si Find X. Pero yung ating GoFind 22 tsaka tong ating Fisher, ang alam ko wala silang mga backlight. So advisable lang gamitin sa umaga. Mahirapan kayong gamitin sa gabi kasi wala silang backlight. Hindi katulad na itong ating Find X Pro meron. Tapos 2 years din yung warranty nito mga ka-TH. At ayun ang kagandahan dito, ready to use to, easy to use. Pag open mo, pwede mo nang gamitin. Yun nga lang, hindi siya advisable gamitin kung kayo ay meron ng hukay kasi wala nga rin siyang ground balance. Pero sa ganda ng detection, tsaka sa specs, maganda talaga to mga ka-TH. So pwede nyo naman puntahan dito sa ating store para ma-demo namin sa inyo. So yung presyo nito mga ka-TH is 26,900 pesos. Pero naka-promo siya na 10% off, kaya nasa 24,210 pesos lamang po siya. At limited lang po yung stock natin ito. So yan mga ka-TH, available sa atin, Minelab Xterra Pro. So sinama ko siya mga ka-TH sa listahan natin ng mga affordable na detector. Kasi nga nasa konti lang naman yung nilagpas niya sa 20k. So kasi itong mga detector na pinakita ko sa inyo, halos nasa 20k below lang talaga yung price. Pwera na lang dito kay WHP na 21k, at ito na sinama ko na rin para doon sa mga naghahanap ng medyo mababang presyo na maganda yung specs. So ayan mga ka-TH, Xterra Pro. Pag gusto nyo malaman yung mas detalyadong specs at kakayanan niya, tawag or text lang kayo sa ating mga contact numbers. At ayun mga ka-TH, mas maganda kung mag-visit po kayo dito sa ating store. Pero pwede itong orderin through LBC, cash on delivery or cash on pickup, yung mga detector na yan. Nga lang, inyo po yung shipping fee, tas yung training nyo po is through online video call training, or papadalang kayo ng trainer ng video kung paano gamitin, paano assemblein, paano mag-settings. At pwede po kayong tumawag sa kanila pag meron po kayong questions. So yan mga ka-TH, bali hanggang dito na lang para sa video natin ngayong araw. See you sa mga susunod nating video, and happy hunting sa ating lahat, and God bless mga ka-TH.